Kinabukasan, puspusan agad ang team ng Seisho sa pagpapractice sa pangunguna ni Tashiro, subalit nagtaka ang iba kung bakit tila mainit ang ulo at napaka-stricto nito kaya natatakot na sina Takahashi. Dahil doon ay kinompronte yun ni Fuji hanggang sa magkainitan ang dalawa kaya inawat ni Miho ang mga ito. Nag-walkout si Fuji at sinabing hindi siya magpapractice kung mainit ang ulo ni Tashiro, at isa pa ay pagod na umano siya kaya pangit lang ang magiging laro niya. Subalit sinabi ni Tashiro na kapag pagod sila ay doon lumalabas ang tunay na lakas. Binalikan ni Tashiro ang naging laban nila sa Jitsugyo at Koriyama sapagkat konti lang umano ang naipasok nilang puntos at hindi sila nakadiskarte para kay Goro. Iyon umano ang dahilan kung bakit itinutulak niya ang mga ito na gawin ang imposible. Sa ngayon, ang tanging gusto ni Tashiro ay matulungan ang kanilang kaibigan na si Goro sa abot ng kanyang makakaya. Tinamaan si Fuji sa mga sinabi ni Tashiro kaya bumalik na ito sa pagpapractice. Nang mga oras na iyon ay abala rin si Taiga sa pag-e-exercise, at binabantayan ito ng manager na si Ayane dahil gusto nyo na masiguro na nag-e-exercise nga si Taiga. Pinagbawalan naman si Goro ng kanyang doktor sa pagpapractice dahil hindi na umano kakayanin ng paa nito ang training. Problemado si Goro at napatanong kung bakit ngayon pa nangyari iyon gayong Kaido na ang susunod nilang makakalaban, kaya nakiusap ito sa doktor na umisip ng iba pang paraan. Dahil doon ay sinabi ng doktor na may irerekomende siya kay Goro at iyon lang umano ang tanging paraan. Pinapunta nito si Goro sa isang public pool para doon i-exercise ang paa, at laking tuwa naman ng ating bida sapagkat pabor pa umano yun dito dahil sa dami ng magaganda at sexing babae na naroon. Agad na lumangoy si Goro at in-enjoy ang magandang tanawin sa ilalim ng tubig nang bigla itong mauntog sa isang babae. Umahan siya para humingi ng paumanhin pero ang babae palang iyon ay si Shimizu. Kasama ni Shimizu ang isa niyang kaibigan kaya hindi siya nakaiwas sa panunokso nito na bagay umano sila ni Goro, lalo na't magkakilala na sila noon pa. Ngunit sinabi niya rito na si Goro ay hindi typical na dream boy, dahil mula pa pagkabata ay baseball lang ang nasa utak niyon at tanging mga kalaban lang umano niyon sa laro ang makikita sa mga mata ng ating bida. Kinahapunan, sabay nang naglakad pauwi sina Goro at Shimizu kaya sinamantala ng dalaga ang pagkakataon na payuhan si Goro na huwag nitong pilitin ang sarili dahil may injury ito. Gayunpaman, hindi na iyon inintindi ni Goro bagkus ibinase na lang nito ang magiging kapalaran nila sa nakasulat sa popsicle stick na kakampi umano nila ang langit at nasa panig nila ang lahat ng swerte. Nang sumunod na araw, sabay-sabay na nagulat ang ibang miyembro ng team nang malaman na isang buwan pa bago gumaling ang injury ni Yamamoto kaya pagsalo lang umano ng bola ang tanging magagawa nito. Si Taiga naman ay kaya raw humawak at mag-swing ng bat, kaso lang, mukhang hindi umano nito kakayaning mag-pitch ng bola dahil hindi yun magiging kasing bilis katulad noon. Dahil doon ay napatanong na lang si Fuji kung ano kayang laro ang naghihintay sa kanila laban sa Kaido. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ng mga ito ang pagpapractice. Kinahapunan ay tinipon ni Mr. Yamada ang lahat para sabihin na nagawa na nila lahat ng kanilang makakaya kaya bukas sa laro ay ibigay na lang nila ang buong lakas at puso nila sa game. Pagkatapos nyo ay umuwi na ang iba para makapagpahinga, pero nagpaiwan doon si Fuji para linisin ang kanilang training field. Tinawag na ito ni Miho dahil isasara na umano ang pinto sa baba, pero nang makita na naglilinis si Fuji ay tinulungan niya na ito. Doon palang nagkaroon ng pagkakataon si Fuji na humingi ng tawad kay Miho dahil sa nagawa niya rito noong bata pa sila. Inamin niya na sobrang natakot siya ng mga panahong iyon kaya sa halip na tulungan ay tumakas siya at tinakbuhan si Miho. Nang dahil sa aksidenteng iyon ay 2 buwan na hindi nakapasok si Miho kaya nahuli ito sa mga lessons at hindi rin ito nakaabot sa entrance exam para sa athletics team. Muling humingi ng paumanhin si Fuji, pero sinabi ni Miho na wala nang magagawa ang sorry nito dahil hindi naman na maibabalik ang mga nawala sa kanya. Pero kung matatalo umano ni Fuji ang Kaido bukas at madadala nito ang buong team sa Koshien ay kakalimutan niya na ang mga atraso nito. Nang sumunod na araw, maagang umalis si Toshi sa kanilang bahay, habang si Goro naman ay sinabihan ni Shijino na umuwi ng ligtas dahil iyon lang ang tanging gusto nito para sa anak. Maya-maya pa ay nagsidatingan na sa stadium ang lahat, at dahil Seisho ang naunang makumpleto ay pinag-warm up na ang mga ito sa field. Hindi nagtagal ay isa-isa nang ipinakilala ang mga player ng Kaido para sa pagsisimula ng laro. Para sa first inning ay una nang sumalang si Taiga bilang batter habang si Ichihara naman ang pitcher ng Kaido. Sa unang 2 pitch ni Ichihara ay hindi yun napalo ni Taiga kaya kinabahan si Fuji, pero sinabi ni Goro na huwag ang mga itong matakot doon. Hindi nagtagal ay nagawa namang matamaan ni Taiga ang bola bagay na ikinatuwa ng mga ito, at ang sumunod naman na si Uchiyama ay nakapag-sacrifice bunt. Para sa third batter ay si Goro na ang pumwesto kaya sinabi ni Komori kay Shimizu na malamang ay pololikere ng Kaido si Goro gaya ng binalak nila noon.
Alam kasi umano ng Kaido ang kakayanan at lakas ni Goro, at kilala rin ng mga ito kung paano yun kumilos. Itinuturing din umano iyon na pinakamapanganib na batter ng Seisho kaya siguradong pahihirapan yun ni Toshi. Samantala, sa pangatlong pitch ni Ichihara ay hindi yun nagawang mahit ni Goro kaya no-strikeout na ito. Hindi makapaniwala si Goro na marunong na ngayong magtapon ng fourth ball si Ichihara, pero sinabi rito ni Toshi na lahat sila sa team ng Kaido ay malaki na ang ipinagbago sa loob ng isang taon. Hindi umano nila minamaliit ang kakayahan ni Goro dahil magaling na player ito para sa kanila. Pero matapang daw sila ngayon at malakas na ang loob dahil marami na silang natutunan sa baseball sa mga nagdaang taon, kaya hindi umano ang mga ito magpapatalo sa Seisho lalo na at sa tingin ni Toshi ay sila ang minamaliit ni Goro dahil iniisip umano ng ating bida na mapaglalaroan nito ang bawat kilos at diskarte nila. Matapos ma-strikeout si Goro ay si Tashiro na ang sumunod na pumwesto bilang batter, ngunit sa pangalawang pitch ni Ichihara ay mali ang naging palo nito kaya agad din itong na-out, at doon na nagtapos ang offense iba ng Seisho sa unang inang. Pagkabalik sa bench ay humingi si Tashiro ng paumanhin kay Goro, pero sinabi ni Goro na okay lang iyon at huwag itong malungkot dahil oras na panghinaan umano si Tashiro ng loob ay hindi nito makikita ang diyosa ng langit na nakangiti sa panig nila. Sa pagsisimula ng ibabang bahagi ng unang inang, si Kasano ang unang batter ng Kaido. Nakailang pitch na si Goro pero hindi pa rin yun sinusubukang paluan ni Kasano kaya sinabi ni Tashiro sa sarili na tama ang hinala niya na pinagmamasdan nitong mabuti ang bola. Ayon naman kay Yakushiji, hindi pa niya kailanman nakikitang na-out si Kasano, na noy ipinapakita kung gaano ito kahusay bilang batter. Hindi nagtagal ay napasok na ni Kasano ang first base, bagay na ipinag-alala ni Shimizu, pero sinabi ni Komori na wala na rin namang magagawa dahil masyadong malakas ang mga iyon. Sumunod na batter si Tokishiki, at dahil sa isang error ni Fuji sa depensa ay nakaabante si Kasano hanggang ikatlong base habang si Tokishiki naman ay nakaabot sa unang base. Pagkatapos niyon ay si Yakushiji naman ang sumunod na batter, ngunit mabilis itong napabagsak ni Goro sa pamamagitan ng isang strikeout. Gayunpaman, sinamantala ng Kaido ang sitwasyon ng magtangka si Toshi ng squeeze bunt. Dahil doon ay matagumpay na naka-score si Kasano ng isang run, kahit na na-out si Toshi matapos ang play. Dahil sa mga nasaksihan ay sinabi ni Tyson na mukhang napapatakbo umano ni Igishira ang buong game. Nagpatuloy ang depensa ng Seisho at na-strikeout din ni Goro ang ikalimang batter, kaya nagtapos ang inang na may lamang na isang run ang Kaido. Sa itaas ng ikalawang inang, ipinakita ni Ichihara ang kanyang galing bilang pitcher nang i-strikeout nito ang ikalima, ika-anim, at ikapito na batter ng Seisho ng sunod-sunod. Habang nagpapatuloy ang laro ay nagsimula ang unti-unting pagbuhos ng ulan, kaya sinabi ni Komori kay Shimizu na baka makonsela ang laro kung lalakas pa ang ulan. Samantala, sa ibabang bahagi ng ikalawang inang, nagkaroon ng kaunting problema si Goro sa control ng kanyang pitch at hinayaan nito na makakuha ng walk ang ika-anim at ikapitong batter ng Kaido. Sinubukang ulitin ng ikawalong batter na si Izumi ang squeeze bunt upang makadagdag ng puntos, pero nabasa ni Goro ang plano niyon kaya't gumamit ito ng isang malakas na pound pitch upang pigilan ang bunt. Dahil doon, hindi lamang nabigo ang bunt kundi na-out din ang runner na patakbo na sana patungong home base. Pagkatapos ng play na iyon, muling bumawi si Goro at mabilis na tinapos ang inang nang hindi na muling naka-score ang Kaido. Sa pagsisimula ng ikatlong inang, nagtipon ng Seisho at pinag-usapan ang kanilang susunod na estratehiya. Napagkasunduan ng mga ito na gamitin ang bunt strategy at samantalahin ang madulas na lupa dulot ng ulan upang guluhin ang depensa ng Kaido. Sa kabila ng kanilang plano, mabilis pa ring nakakuha ng 2 out ang Kaido. Gayunpaman, nagawang makalusot ni Taiga at nakaabot ito sa ikalawang base. Sa puntong iyon, gumamit ang Kaido ng isang matalinong trick play, bagay na ikinagulat ng Seisho. Dahil sa mabilis at planadong galaw ng depensa, na-out si Taiga, at doon na tuluyang nagtapos ang offense iba ng Seisho sa ikatlong inang.